Good evening mga ka-soilmate. Out Lucas again from Langley, BC. Last day ng April. So, naayos namin ang aming dating rose garden. Ay i-redesign namin kasi malit lang talaga tong space. Siguro pipinturahan namin yung pinaka-trellis. Ayan. Although meron ng konting roses. Yung climbing rose, iiwan namin kasi napakaganda talaga nun, light pink at saka white. So yung sa ilalim yung shrub na red roses, yung asawa ko kinokortehan niya to, anong tawag diyan, boxwood, kasi ito napakaliit lang dito noon, pero nung after 3 years lumaki rin siya, no? So naging maganda, kaya ang naisip namin, yung rose ilalagay na lang parang container garden except for the climbing rose. Gagawin namin siyang container garden na container rose garden para we control yung growth, at the same time yung pinaka pinapatungan, lalagyan namin ng sedum na yellow. So ang container ay black na pahaba, parang vertical ba tawag doon, Papa? Yes. Vertical container na square, yun ang lalagay namin para siguro 4 na ganun kasi may mga extra kami. So meron na kaming 2 tanim na roses doon, pero itong sa tabi ng Virgin Mary, direct from the soil to the soil, i-retain namin siya. So ito yung aming garden at night time. Ngayon, mga almost 9 p.m. I think. Yan. 8:48 ng gabi. Last day of April dito sa amin. Pero May 1st na dyan sa Pilipinas. Yan. Inuubos namin yung time namin dalawa dito. Kasi hindi umulan. Umulan kagabi, tsaka kahapon, kaya hindi kami nakapag-garden. Plano namin mag-garden before mag-start ang May. Ayos na tong aming rose garden. Pero dahil umulan, 2 days ulan pa. 2 days ulan, kaya bukas na lang. Natanggal na namin lahat ng roses na nakalagay dyan. Iba binigay namin sa kaibigan namin, si Au Pereira. So, eto na yung aming deck. Kita nyo, napintahan na namin. Nakakatuwa yung solar light. Nagpi-flickers. Kala ko namatay na siya. Nag-flicker siya. Yan, ang ganda. Tapos yung aming vertical garden, nilagay na namin yung mga dating nakahang sa fence. Kasi buhay lahat ng halaman doon, yung mga creeping jenny, sedum, which is magandang tignan. So kami yan. Marami pa kaming gagawin dito, pero hindi kami ngayon namili ng masyadong maraming halaman kasi ang nakatutuwa, mas maraming nabuhay, like yung hostas, all kinds of hostas. Ayan, kita nyo, ayan mo. Napakaganda. Yan, yun yung aking deck na newly painted. At saka nilagyan ko na ng mga yung dati kong hanging container. So, ito yung lilac. At saka unimus. Buhay na. Ayun yung aking pink bleeding heart. Ayun, nakita niyo yung pink na bleeding heart. Yung isang nakita niyo kulay gray, yun, isang herbs yon, pero mukhang hindi siya successful. So ito, yan, maganda, 2 unimus, tapos yung aking autumn joy, autumn fire and autumn joy. So yung yung hollow blocks, nilagyan ko ng mga sanga na kinat namin last autumn. Tingnan mo, yung iba nabuhay, yung iba hindi, pero meron pa akong maliliit na container na nabuhayan ng autumn joy. So, yung mga bakante, lalagyan ko. So, for the meantime, yun ang ginawa namin para yung soil
na sa harapan ng deck hindi mag-erode. Yan ang aming ginagawa. So, ito nalinis na namin, newly paint na yung aming grape na trellis. Yan na. Itong isa, hindi pa namin na-repaint. Pero yung nilipat namin yung aming apple. Yung aming apple na dalawa, inilipat namin sa naka-container, inilipat namin sa sulok. Hopefully, kasi para may daanan dito. Yan. Tapos yung aming ano ba tong plant na to? Parang rose siya pero nakakatuwa, hindi na ako kailangan bumili kasi napakayabong ng kanyang dahon. Yan. So yan, malinis na. So kaya napapakita ko sa inyo yung aming kahit malabo, nakakatuwa, yan, Unimus. And this is ito yung all kinds of hostas. Ayan. Madilim, pero nakakatuwa, nakikita nyo pa rin. And then yung Buddha namin, nandiyan pa rin, nilagay na sa side ng cover na trellis na white, yung extra naming trellis na ilagay na. And then this is the fern, wild fern. Ito yung hostas, another variety, blue hostas yan. And then ito yung dalawang roses, isang white at ito yung red. Kita nyo, napaka yabong. Mag-iisang taon na to sa July 1st kasi July 1st namin binili. Tapos this is another blue hosta. Ang ganda, nakita nyo. And then this is the elephant ear o lamb ear. Minsan tawag sa kanya elephant ear, lamb ear. But as long as it's alive, sa akin, ito yung aking hellebores na purple. And then, yan, kita niyo yung sedum. Yan ang aking plants. So, marami pa kaming gagawin dito. Ito pa lang. Pero nakakatuwa, kikita niyo yung blue hostas, Napaka-blue niya talaga. Kasi depende pala yan. The more it exposed to sunlight, nagiging light green. Pero pag nasa shade siya, mas kikita mo yung blue, yung pagka-bluish niya. So, for the meantime, ito na lang. Tomorrow, May 1st, hopefully, done na kami with our rose garden. Iaayos namin, tapos ipaplat na namin. Ila-landscape na namin ng sedum yung niya, background. So, maraming salamat for joining with me. Ayoko lang nang wala akong ma-share sa inyo sa katapusan ng Abril. So, again, thank you so much. I'll Lucas again from Langley, BC. Yan, nakikita nyo, Medyo maayos na compared. Itong nakikita nyo parang mga snow sa flooring. Ito yung bulaklak ng cherry tree ng aming neighbor. Ganda. Parang So, lahat ng solar light ko nagsindi na. Kaya, kahit madilim na, nakikita nyo pa kung gaano a little bit maayos na yung aming Tapos kita nyo yung husband ko nandun sa aming biniling Papa, last year ba to o 2 years ago? Last year to, no? Ito? Oo. Hindi lang. 2 years ago na. 2 years na. Yan. Yan yung aking asawa. Napagod na. Ito yung ilalagay namin. Ito yung mga plastic from Home Depot. Yan. Ilalagay namin. Sir, napagod kayo, sir? Sir? Napagod ba kayo, sir? Sagot ka, sir. Ni-interview kita. Ikaw ang aking partner in crime, Malapit na birthday ni sir. Bukas birthday ng brother niya. Bukas ba? May 1st? May 1st. Oh, shout out kay Father Oscar Lucas ng Good Shepherd. Mabuting Pastol Parish. Siya yung parish priest doon. Somewhere in Fairview, Quezon City. So, saan ka man naroon, kung nagmimisa ka lang, happy birthday po, Father Lucas, Oscar Lucas. Ang greetings from all of us in Langley, BC.
So, sana nasa mabuti kayong kalagayan at especially now they are having a vigil prayer para sa mga victims ng Lapu-Lapu Festival sa Vancouver. I was not able to join kasi nga kanina nagbabantay ako ng apo ko at bumili kami ng vitamins para kaming manamang matatandang nagbabantay ay hindi mahawa sa cold and coughs ng mga bata. So I was not able to join, but in prayers they are included. So tragic ang nangyari sa Filipino community, but you could see how Filipino community emerged, no? Very supportive silang lahat sa pagdodonate ng blood, ng pera, ng prayers. Mabuhay ang Pilipino dito sa British Columbia at sa anumang lugar sa buong Canada. Kamusta kayo again? God bless at mabuhay tayong lahat ng Pilipino at mga Canadians. Thank you sa lahat ng suporta niyo sa Filipino community. From the time na nangyari yung incident until right now. Thank you so much. Good night and good evening, good morning, or good afternoon saan man kayo naroon na parte ng bansa ng mundo. I'll Lucas again from Langley, BC. Salamat ng marami. Bye!